1v1 gamit yung Melissa ko sa main hero mo. Char! So, hi guys, this is my first vlog. So, ikukwento ko dito kung paano ba nagsimula yung lahat na nangyayari ngayon sa buhay ko. So, this is my story. So, magsisimula ako sa pinakailalim. Sino ba si Jewel? Si Jewel, guys, pinanganak siya sa Panginay, Balagtas, Bulacan noong 2006. Okay. Sa Bulacan ako lumaki, guys, for 18 years. Yes. After ko mag-18, may nakilala ako dito sa Manila. And that person taught me so much. So much things na never kong ma-experience sa buong buhay ko. Magkaiba kasi yung buhay province, buhay north, sa buhay south. Alam niyo yan. Dito sa Manila, natuto ako mag-drive. Natuto ako sa mga konting bagay about business. And dito ko na-push yung pag-ML ko. Bakit? Guys, nung 2018 pandemic, syempre lahat tayo walang magawa. And meron ako isang pinsan, si Pane. In-introduce niya sa akin yung ML, tinuruan niya ako kung paano to gawin, ganyan-ganyan. Alala niyo si Hilda, diba? Yung 8 stocks niya. Yung parang ipis pang nanggugulo ngayon. Yes, yun yung main hero ko dati nung wala pa si Melissa. Nung may 8 stocks pa siya, nang one hit ako ng mga ganyan, yung mga malalambot. Isang ganun. Then yun! Tapos na-nerf siya bigla. Si Hilda, guys, nilaro ko siya for ilang years ata. For 3 years ata. Siya lang yung main hero ko. Kapag nababan siya, ang pinapalit ko si Angela. Papi, papi, boom! Yes, si Angela. Parang umabot ata yung matches ko kay Hilda for 1,700 matches. Parang ganon. And then, nung na-nerf si Hilda, biglang lumabas si Melissa. After lumabas ni Melissa, wala na akong naging ibang hero, kundi si Melissa lang. Diba? Grabe ka loyal, diba? So, simula nun, guys, finish ko na yung pagme-Melissa, inaral ko siya, kahit di ko alam kung paano gamitin, inaral ko siya. Sobrang nagustuhan ko si Melissa, guys, and then yun na, doon na nag-start lahat. So, for 4 years ako nag-ML nun, then bigla na lang, wala akong gamit nun, cellphone lang, pinang-stream ko, phone lang, tapos sa kabilang phone, yung camera ko na maliit na nandito. Tapos parang kulang ako sa equipment sa Bulacan. And parang lahat ng kinokontent ko nun, hindi siya nagbo-boom. Hindi nakikilala yung pag-ihilda ko, ganyan. Kaya, after nun, sabi ko, ay, baka hindi para sa akin to. Focus na lang muna ako sa school. Sa studies ko. Kasi lagi sinasabi sa akin ni mama nun, laro ka ng laro, ganyan. Di ba, mga parents natin ganun, and gusto nila makapagtapos tayo ng school. And then, ayun, nag-sink in sa akin lahat na baka hindi para sa akin yung pag-ML. Baka vlogging yung para sa akin. Grade 11, guys, nag-aral ako sa ICI. Doon naman ako nagde-daily vlog. Sobrang gusto ko yung ginagawa ko sa lahat. Pero parang hindi talaga siya nag-work. Pero, naniniwala ako sa sarili ko eh. May progress to. Nakikita ko kasi. Ganyan. And then, I tried joining pageants. Nag-muse din ako. I tried doing drawings. Kasi guys, yun yung gusto kong mga gawin. Mag-drawing, sumayaw, mag-violin. Lahat yun, ginawa ko. And then guys, last year, it was 2024. January, I think, pumasok ako ng first year college dahil gusto kong ipagpatuloy yung school ko dito sa Manila. Siyempre, parang ayoko rin parang alam niyo yung between parent and yung anak, parang ganun. Siyempre, yung parent gustong ipagpatuloy yung school, ganyan. And ako, trinay ko siya ituloy for 1 month. Guys, pumasok ako sa FEU Alabang for 1 month. Nag-enjoy naman ako. I met my friend right now, si Ali. And nag-enjoy naman ako, pero biglang at the end of the month, that time, biglang sabi ko, hindi para sa akin to. Parang hindi ko nakikitang 4 years nandito ako. Ganon. Hindi ko alam, guys, hindi ko sinasabing hindi para sa inyo din yung pag-school, hindi ko sinasabing gaya nyo yung ginagawa ko, pero ito din mga nangyari sa akin.
After na nag-drop out ako, guys, don't get me wrong, hindi ako nag-drop out para lang gusto kong tumambay dito, gusto ko ganyan, gusto kong maging palamunin sa bahay. No, dito sa Manila, nagkaroon ako ng trabaho doon sa nakilala kong tao. Siguro assistant na lang tawagin natin. Parang ako'y sumasagot ng 24/7 ng inquiries online. Yan, and then, nagka-pera ako doon, nag-try ako. Ang dami kong trinay eh. Nag-violin ako, bumili ko ng materials for drawing. Nabaliw ako sa kotse, guys. Naging car girl ako. Pero saglit lang din. Mahal ko siya, pero hindi ko siya nakikitang matagal kong ginagawa. Nabaliw ako mag-drawing, kung sino-sino drawing ko, artista, vloggers, yung iba napapirmahan ko, ganyan. Pero yung drawing, guys, ginawa ko siya for 1 month lang din ata, and then, nagsawa ako. Nagsawa ako sa drawing, nagsawa ako sa pagiging car girl, nagtry ako umattend ng mga meetups every morning kahit sobrang aga. Ganon. Tapos, after ko magsawa dun sa dalawa, naisip ko yung violin. Nag-violin ako. Nagsawa din ako. Nagsawa talaga ako. Mahal ko sila. Ito yung hindi mawawala sa buhay ko, pero hindi ko siya nakikita na araw-araw kong ginagawa. Then ayun, gumulo. Sabi ko, namimiss ko yung pag-ML. 4 years ko tong ginawa dati, but parang ngayon bumabalik. Trinay ko siya. That time, meron na akong laptop. May laptop ako pang stream. Trinay ko, guys. Sa TikTok mag-live. And then, meron nakaka-notice, meron nakakaalala sa, uy, si Hilda dati nag-Hilda pa to, ganyan-ganyan. Pero, masasabi ko, guys, na doon ako talaga nagsimula. But then, bigla ulit akong nagsawa. Hindi ko alam kung hindi ko lang priority yung sarili ko noon or may iba akong pinag-focusan. After ko magsawa sa pag-ML that time, guys, nag-focus ako sa bahay. Nag-focus ako sa responsibilidad. Nag-focus ako sa paglilinis, pagluluto, sa sarili ko, sa iba, sa business, ng iba, ganon. Yun yung na-feel ko. And then, nagkaroon din ng aso, which is si Vincent, guys, yung anak ko ngayon. Na-focus ako sa kanya. Grabe kasi yung parang sobrang na-inlove ako sa kanya. The moment na nakuha namin siya last year sa Valenzuela, na-inlove ako sa kanya. Hindi ko siya maiwan, hindi ko siya mapalo, hindi ko siya mapagalitan. So, nag-focus ako sa kanya, nag-grow ko yung TikTok account niya. Guys, may TikTok account si Vincent. And doon ako nagpo-post dati. Sobrang active nun. Like, everyday dapat may video akong upload sa kanya. And then, ayun, na-realize ko, lately, bakit parang walang para sa akin? Bakit parang lahat ng ginagawa ko para sa iba? Ayun nga, so nakikita ko na parang, ba't lahat ng ginagawa ko para sa iba, bakit walang para sa akin? And then, trinay ko ulit. Bumalik yung isip ko sa pag-ML. Sabi ko, ito talaga gusto kong gawin. Bumalik ako sa pag-ML, guys, kasi nakikita ko na yun talaga yung gusto ko ever since. Hindi lang ako nabibigyan ng chance na i-push pa yung hindi ko nakikita yung sarili ko, na i-push yung sarili ko noon. Wala akong masyadong motivations, wala akong equipment, wala akong pera noon. Pero ngayon na nakaipon ako na kahit konti lang, trinay ko siya. And then naisip ko, sa lahat-lahat ng mga babae noon sa ML, pandemic era, ngayong panahon na to, parang wala pa nag-i-interview yung babae tapos nakikipag 1v1. That's why, ni-research ko lahat. Kinilala ko kung sino pa yung mga OG players, sino yung mga nag-ML right now, sino yung pinakamaingay ngayon, sino yung viral, sino yung mga nag-ML ngayon, sino pa yung active ngayon. Yun, nilakasan ko yung loob ko, guys. Binos ko yung confidence ko. Alam niyo ba, guys, sobrang ilang ako sa camera. Insecure ako sa sarili ko. Totoo yun, guys. Pero, bigla na lang sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kailangan ko maniwala sa sarili ko kasi walang maniniwala sa akin. That's why, ayun. Ang una kong chinat, si Gabs Place. Hello, guys! Kasama ko nga pala ngayon si Gabs Place. Hello po. Kung kilala yung si Gabs Place, siya yung top global Guinevere. And then one time, nagkita kami sa, I don't remember, sa may
Taguig ata yun or somewhere doon. Doon ko ini-start yung interview. And then, after that, hindi pa siya masyado nag-boom. Pero meron siyang mga views. Which is unexpected para sa akin. Kasi guys, before yung page ko, 1K followers lang. And right now, it is 500K. Sobrang na-overwhelm ako dun, guys. And then, after nun, yung pangalawang in-interview ko, eto hindi ko makakalimutan ko, si Jake. Ayun, hello. Kasama ko nga pala naging isang Jake ngayon. Hello po. Yes, si Jake. Si Jake, yung nakaka-ship ngayon nila Nana De Coco and Wanna Fly. Sobrang humble niya, guys. In-email ko, madami kasi kong in-email, tapos siya lang yung isang agad na sumagot. And sabi ko, hala, grab ko na to agad. Then, yun, pinuntahan ko siya sa location niya. Ginawa ko agad, sabi ko, set natin kailan, ganyan. And then, it turned out pretty well. Sobrang ganda. Sobrang smooth ng lahat. Hindi lang yung content yung pinuntahan ko doon, but also naging friend ko sila. Sobrang bait nila. So, alam mo yung, hala, ganito pala sa mundo ng ML, ganyan. Then, I've met so many. Then, nagtuloy-tuloy na yon. Nag-start na ako ng pagdayo kung saan-saan. I remember dumayo ako sa Lucena City, Batangas, Bataan, Pampanga, kung saan-saan. Basta may ML content creator na pwedeng kalaruin, pwedeng i-interview, ganun. And, honestly, I was doing it for fun. Wala akong kinikita sa lahat nun. Sarili kong gastos, yung gas and everything. Wala akong kinikita. Walang bumabalik sa akin. Pero kasi hindi yun importante sa akin. Ang importante, nagagawa ko yung kung saan ako masaya. Kung saan yung mahal ko. Yung mahal kong gawin. Nagagawa ko siya. And sobrang thankful ako nun kasi although ginibap ko yung pag-school, it doesn't mean guys na nahuhuli. Hindi, ito yung sinet ko sa utak ko na hindi ako nahuhuli. Walang nahuhuli dito, walang paunahan. Na-realize ko na after I sacrifice my school, nahawakan ko yung sarili kong oras. Wala akong sinusunod na schedule. Wala akong alarm. Sobrang sarap sa buhay. Sobrang sarap sa feeling guys nung wala akong alarm. Yes. Doon ako nag-start. Doon nag-start lahat. And right now guys, I'm living alone. So, sa next video ko na i-share yung mga nangyari while I'm living alone. Bakit ako nandito sa posisyon ko ngayon? Actually, hindi naman ako mag-isa. Kasama ko si Vincent. Yes, kaming dalawa lang. I-share ko sa inyo sa susunod kung bakit, kung ano yung mga nangyari, ganyan. But right now, I'm focusing on myself. I'm focusing on my ML contents. And sobrang happy ko dahil ang daming nandyan para sa akin na hindi ko ina-expect na dati parang nobody ako. Na ngayon parang pag lumalabas ako, nagpapapicture sila, hindi ko ina-expect ganun. And sobrang happy ko guys. Gusto ko lang din magpasalamat sa mga supporters na kung wala kayo, wala ako dito. Hindi ko makakilala yung sarili ko. Hindi ko malalaman na meron palang mga tao nagmamahal sa akin. And also, I'm focusing on myself. Diba, pansin nyo naman, tumaba ako nun. Pero right now, binabalik ko yung sarili ko kung sino ba talaga ako, kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay. TikTok dito, TikTok dyan, ML buong araw, stream, ganyan. Kasi yun ako eh. And hindi ko nakikita yung sarili ko na magpa-under pa uli sa iba. Kasi gusto ko maging boss ng sarili kong buhay. Ayoko maging boss yung iba sa buhay ko. Gusto ko ako yung boss ng sarili ko. And ayun lang guys, I hope i-support nyo tong video ko. And first time ko nahihiya ako. Paki-subscribe. I hope you subscribe my channel guys, and let's see this journey soon. I hope magkita-kita tayo. And guys, kapag lalabas ako, if you ever meet me guys outside, just let me know. Hindi po ako masungit ha.
Sadyang, ano lang ako eh. Mahihiyain minsan, pero I'll try na hindi maging mahihiyain. Guys, thanks so much sa inyo. Natutuwa talaga. I love you all.